Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, ayon po kay Attorney Harry Roque, hindi natin alam kung sino ang nagko-control sa Pilipinas. Nako yan po ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Hindi nga po natin alam kung sino talaga ang in control ng Pilipinas ngayon. Yan. Saludo si Senator Bato de la Rosa dahil nga dito sa pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng ICC. Matatandaan na hinamon nga ni de la Rosa din ang Pangulo na linawin yung mga pangyayari na may kaugnayan sa drug war campaign ng dating administrasyon, dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ICC. Kasunod ito sa ulat, may ilang miyembro nga daw ng ICC ang tumungo sa bansa at nangangalap na ng impormasyon o ebidensya noong December 2023 sa posibleng paglabag na nakamit nga ng kampanya. Considering na ito nang binigay ng Pangulo, utos ng Pangulo Attorney, ang mga inaakusahan nitong issue ng ICC ay hindi dapat mabahala. Well, again, ang masasabi ko lang, Senator Bato, pinatigil din ni Presidente ang pirma, tuloy pa rin, diba? O, ang SMNI, kakampi naman ni PBBM sa eleksyon, pinasara pa rin. O, diba? Ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi makikipag-cooperate sa ICC. Bakit nagsalita ng ganoon si Justice Secretary Rebulla? O, diba? Na kabrad at matalik na kaibigan ni Speaker. O, diba? So, wag po kayong magpasigurado dyan dahil hindi nga po natin alam kung sino talaga ang in control ng Pilipinas ngayon. Yan. Attorney, sa ibang issue naman ito, tiwala ang grupong nagsusulong ng People's Initiative na pagdating sa buwan ng Abril, abay makukumpleto na ang mga kailanganin nilang lagda. Pero ang COMELEC hindi pa matiyak kung kakayanin ngayong 2024 na magkaroon ng plebisito. Si Margot Gonzales, magbabalita. Humahaba na ang usapin sa People's Initiative o PI pero hanggang ngayon wala pang natatanggap na anumang formal na petisyon ang Commission on Elections o COMELEC. Ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA, aminadong wala pa silang naihaing petisyon at patuloy pa sila sa pangangalap ng mga lagda. Pero ayon kay PIRMA National Convener Noel Oñate, naabot na nila ang 30% sa signature requirement. Tansya ng grupo, makukumpleto ang mga lagda sa buwan ng Abril at pagkatapos nito ay ang paghahain nila ng petisyon. Kami po ay confident na makukuha namin ang 3% per congressional district at overall 12% nationwide. Palagay ko po within the next 2 to 3 months kuha na namin yung 8 million signatures. Aminado naman ang PIRMA na nakipagkoordinasyon ng mga ito sa mga kongresista para sa pangangalap ng mga lagda. Grabe no mga karibin natin, kasi di ba kasi simulalan nitong kanilang pagpapapirma nitong pirma, no? Ganito ba talaga kalaka? Ito naisip po lang kayo ng mga karibin natin kasi napakabilis po ng pangyayari. April di umano tapos na sila di ba? Naisip ko lang mga karibin natin kung ganito ba kalakas itong grupong pirma, no? Itong grupong pirmang ito, ganun ba kalakas para matapos nila agad yung kanilang pagpapapirma, pagpapasign dyan sa People's Initiative? Di ba mga karibin, nakakapagtaka po. Di ba? Kayo mga karibin natin, ano po bang naiisip niyo dito sa grupong pirmang ito Dito sa grupong pirma. May naiisip po ba kayo? Ano sa palagay nyo? Or hindi kayo mapalagay dito sa grupong pirmang ito? Nako. So tinulungan kami on an administrative basis ng mga congressmen kung saan pupunta at saan kumuha ng mga signatures.
Itutulak ng grupo sa kanilang petisyon na ang Kamara at ang Senado ay makakapagboto ng sabay para sa Constituent Assembly at bahala na anya sila kung anong amendment o pagbabago ang gagawin para sa saligang batas. Samantala, hindi pa naman tiyak ng COMELEC kung kaya pang magkaroon ng plebisito ngayong taong 2024 kung mayroong may papasang petisyon sa darating na Abril. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, kapag na-file na ang petisyon, ay dadaan pa ito sa determination ng ANBank at ang mga lagda ay dadaan pa sa matinding verification. Kung gaano anya karami ang mga lagda na kanilang matatanggap, ay ganon ding karami ang susuriin nila. Paano po kung bigla kami padalhan ng 20 million signatures? Isipin niyo kung paano namin matatapos yung verification. Hindi po pwedeng tumigil. Hindi porket ay nakuha na yung 3%, tigil tayo. Kung ano yung sinubmit, yun i-verify lahat. Ganun. At kung verified na ang lahat ng lagda ay galing nga sa mga botante, meron pang procurement process para sa mga materyales na So yun, mga karibin natin, ang naiisip ko lang dito, kung sa, di ba, napakarami pong signature na yan at i-verify po nila yan isa-isa. Ngayon, siguro ko tao naman din siguro ang magbe-verify niyan, di ba? Saan sila kukuha ng pondo, no? O para ipambayad diyan sa mga tauhan nila. 'Di ba? Tayo mga karibin natin, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Syempre sa pondo sa kaban ng bayan 'yan, 'di ba? Yan ang nga po mga karibin natin ginigisa po tayo sa sarili nating mantika, 'di ba? Para hindi naman natin gusto na na yung chacha, di ba? Gusto natin yung chacha pero hindi natin gusto yung palawigin pa yung kanilang mga terms, di ba? Ngayon, kung buwis ng taong bayan ang gagamitin nila dyan, ganun na nga, ginis tayo sa sarili nating mantika, mga karibyo natin. gagamitin sa plebisito. Lumalabas na gahol na sa panahon ng komisyon para sa isang nationwide plebiscite ngayong taon. Sa ngayon, ayon sa komisyon, mas prioridad nila ang voter registration at ang 2025 midterm polls. Lumalabas na maaring sa taong 2026 pa maaring maitulak ang plebisito, lalo pat hindi ito maaring pagsabayin sa midterm elections sa taong 2025. Bawal po. Dahil may desisyon ng Supreme Court of Sena versus COMELEC. Sabi ng Supreme Court, kapag ka magpo-propose ka ng amendment sa Constitution, dapat hindi siya kasabay ng isang regular na eleksyon. Bakit? Para nakafocus ang mamamayan doon sa mismong pinapapago mo na saligang batas. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Attorney, legal ba yung pagtanggap ng COMELEC ng mga lagda kahit wala pang petisyon? Hindi ko maintindihan bakit sila tumatanggap ng basura. Wala nga petisyon bakit ka magsusubite ng mga pirma? Di ba, sentido común? Tayo nga gumagawa, may batas na sinasabi na dapat paperless tayo dahil napakalaki na espasyo na kinakain ng mga papeles na yan. Abay, kung walang petisyon, ano ang legal basis para tanggapin? Ano yung mga papel na yun? Wala naman yun. Dapat nauna talaga ang petisyon bago ang pagkalap ng pirma. Di ba? Dahil hindi naman kinakailangan talaga na ang petition mo kumpleto na At such time, dapat patunayan mo na nakumpleto mo na yung proseso at nakuha mo na yung 3% at 12% nationally. Pero ngayon, walang petition. Bakit kayo tumatanggap ng papel? Inaasahan nyo ba na approve na ng COMELEC yung petition na yan? Dapat yan, wala naman pala kayong petition, aanhin po namin ito. Di ba? Sana kasaad yan sa batas natin na miski walang petition, wala pang jurisdiction ng COMELEC, pwede nang tanggapin. Kalokohan. Nabanggit nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung huli niyang pahayag na hindi nasaklaw ng ICC ang Pilipinas. Sakali man na may ahensya ng gobyerno o individual na opisyal na nakipag-ugnayan, nakipagtulungan dito sa ICC, meron ba siyang pananagutan? Well, sa akin po, yan po ay isang graft act. Bakit? Talagang meron pong usurpation of executive and judicial powers. Kapag pumayag ka at nakipagtulungan ka sa isang dayuhan na imbestigahan ang krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Tama po, pwedeng limitahan ang ating soberenya. Pero ang pagiging bahagi po ng ICC, hindi po yan sapilitan.
At ang jurisdiksyon ng ICC nakasalalay doon sa pagpayag ng Estado at malinaw po na kapag ang Estado ay umalis na sa pagiging miyembro at naging epektibo ito isang taon matapos madeposito ang kanyang instrument of withdrawal, hindi na po dapat mapilit ang bansa na makipag-cooperate. Dahil kapag pinipilit pa rin nila makipag-cooperate, para na namang silang mga nananakop na mga dayuhan dito sa Pilipinas, gayang ginawa ng mga Espanyol at ng mga Amerikano at mga Hapon. Pasensya na po, huwag niyong kakalimutan. Sa kasaysayan natin, Hapon po ang sumakop sa atin na sapilitan, pinaggagahasa ang kababaihan natin, pinagpapatay na walang awa mga Pilipino. Huwag po natin kakalimutan yan sa kasaysayan. Ni minsan wala pong ganyan nangyari sa panig ng Pilipinas at ang China. Kahit ano man ang sabihin ng presidential instant na kaaway natin ang China. Hindi po ba tanggihan ni BBM ng PSG to use the helicopter? Opo, pero it's possible na sasabihan ng PSG. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi, no? Doon sa sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi natin alam kung sino ang nagkokontrol sa Pilipinas. Dahil nga po yan sa umaasa itong si Senator Bato, di ba? Na dahil doon sa sinabi ni PBBM na hindi nga papapasukin itong ICC, no? Pero dahil nga po sa mga nangyayari na, di ba? Lahat ng sinasabi ni PBBM ay kinukontra naman ng House of Representatives ni Speaker, no? At nagbabago po ang kanyang desisyon. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong reaction dyan, no? Talaga bang hindi si PBBM ang nagkokontrol sa Pilipinas? Ano ba si PBBM? Puppet lang? Ganun ba? Yan ay opinion lang po mga ka-review natin. Base po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Yan mga ka-review natin. Ano man po ang inyong reaksyon sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin. Maraming salamat po.